Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Mateo Kabanatang 7, talatang 1 hanggang talatang 2. Ganito po ang sinasabi, huwag ninyong hatulan ang iyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Purihin ang Diyos na buhay. Ang pamagat po na ating paksa sa umagang ito ay ang sariling pagkukulang. Purihin ang Diyos na buhay. May isa pong maharlikang Ingles ang nagsabi raw ng sumusunod. Ang pinakamabuti mo maibibigay sa iyong kapwa ay kapatawaran. Sa isang kaibigan, ang iyong puso. Sa iyong anak, isang magandang halimbawa. Sa iyong ama, pitagan. Sa iyong ina, ugaling kanyang maipagmamalaki. Sa iyong sarili, dangal. Sa lahat ng tao, pag-ibig. Ang pagsupil po sa sarili ay mas mahirap gawin kaysa pagsupil sa kalikasan. Yan po ang patotoo ni Apostol Pablo. Wika niya po sa unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 27. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Makapagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ayon sa mga psikologo, madalas daw na kinamumuhian ng tao ang ginagawa ng iba na madalas naman ay ginagawa rin nila. Gaya ng wika ni Kristo, huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mateo Kabanatang 7, talatang 1 hanggang talatang 4. Sino nga ba ang pinakamasama nating kaaway? Ano ang hindi natin nagugustuhan sa kanya? Siya ba'y mayabang? Siya ba'y kuripot, sinungaling, mandaraya, hambog? Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili, ang mga ito ba ay wala sa inyo? Gaano mang kaliit, magsimulang kalabanin ang mga bagay na hindi ninyo nagugustuhan sa sarili sa pamamagitan ng mga bagay na kasalungat noon. At huwag gagawin sa iba ang masamang ginagawa nila sa inyo. Ganito po ang turo ni Apostol Pablo. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Kaya huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sinasabi po yan sa Roma, Kabanatang 12, talatang 17 hanggang talatang 21. Yan ang ipinakita ng kauna-unahang Kristiyanong martir. Si Esteban, habang binabato, siya'y malakas na dumalangin sa Diyos. Panginoon, huwag na po silang panagutin sa kasalanang ito. Mga Gawa, Kabanatang 7, talatang 6 na po. Bakit po mahirap ang magpatawad? Ay isa pong kadahilanan marahil ay sapagkat hindi pa natin nararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. Dahil
hindi pa tayo tumatanggap sa Kanya at hindi natin inaamin ang ating mga pagkakasala. At marahil ay hindi pa rin natin natatanggap ang ating pagkukulang. Maliwanag po ang turo ng bagong tipan na tayo'y dapat magpatawaran kung paanong tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kilalanin ang sariling pagkukulang at magiging madali ang magpatawad sa pagkukulang po ng iba. Purihin ang Diyos na buhay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa muling pakikiisa ninyo sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Have a pleasant day.